piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon, ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Sa ating pagdiriwang na banal na misa, aminin natin at mga kasalanan na gawa upang tayo ay patawarin at kawan ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Mapuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinagsasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong
kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang nagsasan kasama ng Espiritu sa handog sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao para mo ng awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na namumuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000. Bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay, humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito sa lupa sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapahamalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kita ng ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin yung ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin kita ng lahat sa aking ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo pong lahat. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus si Natanael at kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko, sa iyong nakita ko kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pagdiriwang sa kapistahan ng mga Arkanghel, Gabriel, Rafael, at Michael. Ito sila lahat ay mga lingkod ng Diyos sa langit na binigyan ng kanya-kanyang tahas para ipadala ang kanyang mga mensahe na mga mahalaga dito sa lupa. Una katulad kay Rafael, sa aklat ni Tobit, siya ay pinadala ng Diyos kay Tobit para sa ipagalingin. Noong ang kanyang anak na si Tobias ay ikinasal kay Sarah, 7 lalaki na ikinasal sa kanya na puro namatay, pero hindi na-consummate yung marriage. Si Tobias na anak ni Tobit ang ika-8. At dito ipinadala ng Diyos ang anghel na si Rafael para tulungan si Tobias na anak ni Tobit. Pero dito, una pinagaling ng anghel Rafael si Tobit sa kanyang pagkabulag. Dahil si Tobit ay isa sa pinakatapat sa Panginoon na ang kanyang katangian ay ang paglibing sa mga patay na walang bayad. Maging Hudyo at hindi Hudyo, pag mayroon namamatay, siya ay pumupunta. Kahit siya kumakain, iniiwanan niya. At kanya ito inililibing para magkaroon ng mapayapang paglilibing. Kaya nung time na si Tobias na anak ni Tobit ay mapapakasal na kay Sarah, 7 lalaki na namatay dahil bago magsiping, ang ikinasal kay Sarah, ito ay pinapatay ng demonyo. Kaya hindi nakukonsummate yung kanyang marriage. So ito yung time na nung ikinasal na sila sa gabing iyon, bago sila magtabi, nagdasal si Tobias. At ang anghel, Rafael ang siyang tumulong para lupigin ang demonyo. Kaya hindi po siya namatay at siya naging matagumpay na napangasawa si Sarah. So yun po yung mga direkta na mga ginagawa ng mga anghel na padala ng Diyos dito sa lupa. Alam naman natin na si Gabriel, siya po ay kilala natin na siya naman ang messenger of the Lord para ipaabot kay Maria na siya ay pinili ng Diyos bilang ina ng anak ng Diyos na tagapagligtas. Kaya yung ating dasal ng rosaryo, yung Hail Mary full of grace, doon po yan kinuha sa pangungusap ng anghel Gabriel kay Maria.
No, kaya sabi ni ang Anghel Gabriel, Maria, matuwa ka, sapagkat ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Maglilihi ka ng isang lalaki at pangalanan mong Jesus. At bababa sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos at ang inyong isisilang ay anak ng Diyos. So dito, sabi nga ng mahal na Birhen Maria, paano mangyayari ito na ako ay dalaga? Kaya pinaliwanag ng Anghel Gabriel ang mensahe mula sa Diyos mismo na huwag ka mag-alala sapagkat ikaw ay lulukuban ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ikaw ay maglilihi ng lalaki at pangalanan mo siyang Jesus pag isinilang na. Kaya ito yung time na tinanggap ni Maria ang mensahe ng Anghel Gabriel sa kanya. Kaya sabi ng mahal na Birhen Maria, ako ay alipin ng Panginoon, matupad ang iyong sinabi. Sa parte naman ng Arkanghel Michael, ang kanya naman role dito sa lupa, mula pa sa Old Testament, sa aklat ni Propeta Daniel, doon na po siya inilarawan na Propeta Daniel na siya ay binigyan ng kapangyarihan para sugpuin ang kasamaan ni Satanas dito sa lupa. No? Kaya yan po ang kanyang talagang role na siya lamang sa lahat ng mga anghel ang nakipagdigma, no? Na dito natalo niya si Satanas. No? Kaya meron tayo mga images na niyayapakan niya, no? Ang si Satanas at nakaumang yung kanyang espada, no? Na doon po ay nalupig niya. At hindi lang yun, marami din mga himala na mga nangyari sa iba't ibang lugar. No? Ako nung maliit pa ako doon sa aming lugar, sa isang island, ang piyesta doon ay Arkanghel Michael. No? O, siya po yung na nagkataon during early days na ang mga Muslim, binibihag nila yung mga tao doon sa amin sa island, sa Lawang, Northern Samar. Noong ang mga Muslim ay naroon na, marami sila, yung mga bangka na mga tinatagbenta, napaligiran na ang lugar, nakita na mga Muslim na sa dalampasigan, bago sila dumating, marami mga sundalo na nagmamartsa, no, doon sa dalampasigan. At kitang-kita nila ito. Kaya dahil dito natakot ang mga Muslim at hindi na po sila tumuloy. No? Kaya ito po ay isang himala at paniniwala na dahil sa himala ng Arkanghel Michael na siya ang gumawa ng paraan para maisalba ang mga taga roon. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang ibinabalita, no, sa mga tao na dahil dito, hindi po nasalanta o nabihag ang mga taga roon sa amin dahil nga kay Arkanghel Michael. So dito maliwanag na ang mga Arkangheles ay tunay na mga lingkod ng Diyos na ipinadala sa atin dito sa lupa. Bagamat tayo rin, meron tayo mga sariling mga anghel, no? Mga personal angels, no? Sa ating buhay. Hindi man natin sila nakikita, pero they actually help us and they guide us. They protect us. No? Kahit hindi natin ito nakikita sila, pero may naka-assign sa atin na mga tagatanod sa ating buhay. Kaya marami rin mga mensahe minsan na hindi natin akalain na sa oras ng ating mga kagipitan, mga aksidente, pag tumawag tayo sa Panginoon, ay hindi natin kasi makikita mga anghel natin. Pero actually, they help us and they protect us. No? So, katulad ng mga nakaraan pa mga balita na isang bata na natabunan sa ilalim ng lupa dahil gumuho. No? Nasira yun. Paano masasabi na ilang araw itong bata nung nahukay ay buhay? No? Buhay na buhay. Walang sakit. So, yan lang po isang patunay na mayroon talaga mga anghel. So yun po ang itinuturo sa atin. Kaya nga dito sa mabuting balita, sabi ng Panginoon kay Nathanael,
Naniniwala ka ba? Dahil sa sinabi ko na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos bago ka patawagin ni Felipe. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, makikita mo na mas higit pa rito na ang mga anghel ay bukas akyat panaog sa langit para paglingkuran ang anak ng tao. Kaya ito po yung mga pahayag sa atin na importante lamang na wag lang tayo mawala ng pananalig at panampalataya. No? Dahil actually, angels are real. No? Sila ay buhay at tunay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yun nga lang, hindi masyado tayong totally devoted. Pero kung magdi-devotion tayo sa mga anghel, tunay na mararamdaman natin sila. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagmamahal mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayaming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't lang, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna
Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa, at ni Gilbert na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin, manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mayniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Katang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Aba naming mapagmahal, kayong amin nang napagsaluhan, ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas, ay makataha kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan. Sa maasahang paggalingan ng iyong mga anghel, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-4 ng Oktubre ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ay iyong bendisyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasal, na nagpapaalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo na tayo taglayin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin pag